Kausap na ni Kong Angel. Secretary Vince Dizon ng DPWH. Secretary Vince, magandang morning! Good morning po, Katunying, Jerry. Happy Easter po. Apo, Umaga po. exact location nyo po ngayon, Secretary? Nandito pa rin po. Umikot lang ho dito sa EDSA para ho masigurado lang na walang aberya. Alam niyo naman, kabilin-bilinan ni Pangulo pagkatapos nating nag 24/7 itong Holy Week para talagang matapos natin kung anong kaya nating tapusin. Sinigurado ko lang ho na kanina nga mga alas 4 ng umaga na mabubuksan natin yung EDSA Magallanes flyover. Kasi meron tayong inayos doon na itong nakaraang Holy Week. Pero ngayon po, kanina pong mga alas 4:30, binuksan na po natin. At masaya din po tayo na na marami tayong nagawa. Practically po, yung dinadaanan ng mga motorista natin dito sa Phase 1 mula Ross Boulevard hanggang Orense ng EDSA, tapos na po tayo. Ahead po tayo ng halos 2 buwan, Katunying, Jerry, no? So, masaya po tayo na at least maganda-ganda na po yung biyahe natin, at least dito sa portion ng EDSA na ito. Ang tinira na lang po natin na ginagawa yung pagpapalawak natin ng mga sidewalk. Kasi alam naman, sabi din ni Pangulo, wag naman puro sasakyan nga iniisip natin, pati yung mga commuter natin, yung mga biker, yung mga pedestrian natin, magbenepisyo din para dito sa pagpapalawak ng sidewalks natin. And this April din, sisimulan na rin natin yung mula Orense po hanggang Monumento para buong EDSA na po by next year. Talagang bagong-bago na at magandang-maganda na. So, tuloy-tuloy lang po tayo, Katunying, Jerry. Nabanggit nyo yung Magallanes. Yun nga, yung binabanggit ko kanina na nadaanan ko, siguro nasa mga huling inaayos na lang para mabuksan. Sarado pa kanini. Pero tama kayo yan yung parte ng EDSA na pag dumaan ka, para ka nasa buwan. At saka may mga nakalitaw na bakal, alon-alon, napaka-delikado. So anong ginawa dyan, Secretary? Tinapalan ng asfalto? Doon po sa Magallanes flyover, meron po kasing matagal na po kasing hindi napapalitan yung joints na tinatawag nila, yung dugtungan, no, na nakikita natin mga bakal. Kaya kung maaalala mo, Jerry, Katunying, no, matagal dyan na naglalagay ng mga bakal na nakausli, no, na delikado sa mga sasakyan, lalo na sa mga motor, no. So, yan po itinanggal na natin dahil naayos na natin, minadati natin nung Holy Week. Yan po, konting ipupulido na lang po yan itong mga susunod na araw. Pero na lang, between 10 p.m. to 4 a.m. na lang po tayo magtatrabaho dyan. Pero at least ngayon passable na po at wala na po yung mga bakal na nakausli ngayon. So, aayusin na lang po natin yan ng maigi itong linggong to. Pero at least possible na po ang natin, ang EDSA Magallanes flyover. So mula Orense hanggang doon sa dulo, hanggang Taft. Sa Ross Boulevard po. Hanggang Ross Boulevard pa pala. Hanggang Ross Boulevard. Makinis. Yan po ba, Secretary? Tama ba dinig ko? Advance ng 2 months ang construction advance schedule? Po tayo dapat po kasi mga end of May, beginning of June pa po matatapos yung ating carriageway, yung dinadaanan ng mga sasakyan. Pero talagang pinaspasan po natin, lalo na itong nakaraang Holy Week na talagang bumuhos po tayo dyan 24/7. No? So, ang maganda po natapos na po natin. No? Ang pagpapalawak na lang ng sidewalk ang natitira. Para yung mga gustong maglakad, safe sila dun sa yung magbabike. Yeah, magbabike. Opo, at least safe na po sila ngayon, no? Pagka natapos po tayo dyan. Yan na po, no? Yan na po ang gagawin natin sa buong EDSA. At pati po yung mga, yung mga lane markings, isa-standardize na natin. Base sa mga international standard. Pati po yung mga signages. Kasi ayun na naman, usong-uso sa atin yung mga patsi-patsi ba? Yung kung ano-ano na lang na signages. Minsan nga, meron pang mga sponsored by Sogo Hotels, sponsored by ganyan. Tatanggalin na po natin lahat yun. Gagawin na po natin standard international na. Totoo yun, Secretary. Napansin nyo rin pala yun na mali po yun Alam mo, hindi dapat ginagawa yun kasi kaya po may international standard kasi sabihin, yun po yung safety po ang pinag-uusapan dyan Yung po bang asfalto na to, hindi ba ang laging... So, hindi natin dapat ginagawa yon. Ang laging napupuna sa mga pagawain ng gobyerno,
kapag ka daw inaspaltuhan ngayon, pagkalipas na ng ilang buwan, aaspaltuhan uli. Ito po ba, gano'n naman Oo. ng warranty nito? Ano ba Gaano katagal quality yan? nito? Opo. Una po, no, ang ano natin dito, 5 years, no, Aha. warranty. Oo. No, 5 taon. Meron palang Una po asphaltong yun. ganon, Sek? Dahil Opo, kasi po, ano to, pagkakaintindi bago na po namin yung asphalto natin na ginagamit. Oo. Ito po yung ginagamit nila ngayon sa mga runway, sa mga airport natin. Oo. Kaya mas matibay po ito. Pang runway pala yan. Opo. Kung mapapansin nyo, kung titignan mo, siguro kung may chance kayo, pag nakita nyo, pag napadaan kayo, kung titignan nyo po, yung mga bato nito mas malalaki. Pwede na namin No, kutkutin, kung ano? sa mga- Subukan namin. Opo. Mas matibay po yan. Pero at the same time, kailangan din talaga ma-maintain ng tama. Oo. No? Kasi dati, alam mo naman, yung maintenance natin hindi maganda eh, no? Basta gobyerno ang nagme-maintain, masama ang maintenance eh. Ibang So, ibang kailangan klasing po talaga ibang mag-maintain klasing tayo. materyales yan, Sek, kaysa dun sa dating alam natin na ipapagawa ni congressman yung isang portion tapos mga ilang linggo lang nawawash out na kaagad. Hindi na po tayo gano'n. Ayaw na natin ng gano'n. Oo. In fact, hindi lang sa EDSA, pero lahat ng national highways natin sa buong bansa, gano'n na. Lalo na sa Maharlika Highway na Oo. talagang dinadaanan ng milyong-milyong kababayan natin. Pati yung mga pagkain natin, yung mga fuel natin, lahat ng mga goods natin dyan dumadaan. Kailangan matibay na talaga. So, Pero, ayaw na natin yung sabi ni Presidente, ayaw na natin yung dating papatsi-patsiin, tapos after 6 months, umulan lang ng konti, Yun nga, masisira na naman, uuwi Yun na nga. na naman. Oo. Pero- Ayaw na natin ang gano'n. ang Gusto challenge natin yung po- pangmatagalan na talaga. Second challenge sa EDSA, may mga lugar talaga na problema yung drainage system. Nabanggit yung umulan lang. Pag nababarang kasi ng tubig ang asfalto, Tama po. problema yan yun po ang eh. number one na kalaban ng kalye, Oo. ng asfalto. Ito. Oo. Oo. Ang problema talaga dyan, drainage. Kung Oo. halimbawa sa Maharlika Highway, dun sa Bandang Bicol, sa Andaya Highway, kaya po yan nasisira paulit-ulit at never-ending ang pagpapatsi dyan. Dahil walang drainage na tama. Ayun. So yun, ibabaguhin natin. Pagka pinul-rehab na natin yan, yung rehabilitation natin na gagawin this month, aayusin na natin yung drainage yan para hindi na talaga masisira. So yung 5 Matagal na po yung kalye. So yung 5 years na warranty po niyan, alimbawa lang kasi nangyayari kahit nga sa equipment o appliances kapag ka nagka-diferensya, babalikan ng producer nang walang gastos ang gobyerno. Yun di ba? Tama po yan. Tama po yan. Ayun. So 5 years ang 5 years yan. Tama po yan. ang warranty. Opo. Oo. Alam mo, dito sa maintenance, ito talaga nagiging problema nung nakaraan eh. Hindi tinutupad yung mga warranty na ganyan. Kaya, kung mapapansin nyo, isang rainy season lang, masisira na agad. Oo. At hindi na may maintain ng tama. Oo. Yun ang gusto na natin iwasan. Na kapag kamukha ngayon, ang ganda-ganda po. Ayaw ko po kung nakita nyo po yung drone video nung EDSA. Ito na ba, mga- ito. pinapakita po namin, Sec. Ang Ngayon, ganda, oh. Kaya nga, Alam mo, napakaganda po niyan. Oo. Pero ang kailangan, tumagal. Yun nga, importante Tumagal, tumagal. ganyan pa rin, no? Hindi yung At katulad- kapag may nasira, babalikan ng kontratista, aayusin. Wala Aayusin. pong gastos sa gobyerno. Tsaka dati kapag nagka-problema, nagkabutas, pag ni-repair, nakaumbok. hindi pantay. Nakaumbog, hindi tsaka pantay. hindi ginagawa ng tama, minamadali. Yun, no. Alam nyo, kung makikita nyo po sa social media, halimbawa, kung paano po sila mag-maintain at mag-repair, halimbawa sa Japan, o sa Korea, o sa Taiwan, talagang grabe pong pagkametikuloso nilang pag-ayos. At makikita mo, talagang smooth kahit na repair lang, smooth na smooth. Dapat po ganun tayo. Secretary, ito pong ganitong klase ng asfalto, mahal siguro to, no? Mas mahal po ng konti. Aminado tayo. Pero, alam mo, uulitin ko lang, yung sinabi ko kanina sa mga kasama natin sa media. Ang original budget po ng EDSA Rehab ay 17 billion pesos. Pero kung maalala nyo po, pinahinto po ito ni Pangulo last year. Okay. Kasi 17 billion, pero 2.5 years po bago matapos. Ang sabi ni Pangulo, hindi ba pwede yan? Oo. Kasi kawawa yung mga kababayan natin sa Metro Manila. So sabi niya, maghanap tayo ng bagong paraan na hindi lang mas mura, kundi mas mabilis natin magagawa. Ito na po yun. At yung total budget po natin, mula 17 billion, wala pang 6 billion na lang. 1/3 na lang po ang gagastusin natin.
Tapos, yung buong mas stretch, mabilis buong pang stretch. nagagawa at mas maayos pa. So, ano po talaga kailangan lang po talaga gumamit ng teknolohiya, gumamit ng tamang paraan, at napabilis po natin at the same time, ang laki po ng Ang bawas laki ng sa menos gasto. palit dito. yung 6 billion pang buong EDSA na yon, Sec. Buong EDSA na po yun. Gaano ho itatagal? Ito po EDSA natin hanggang Rojas, ano lang po ito? 1.3 billion lang po 1.3 ito. billion. Okay. Pero gaano po ang itatagal ng buong EDSA Yung from construction. 2.5 years dito mga gaano na lang? Ang ginagawa po natin kasi ngayon, nagtatrabaho lang tayo ng gabi mula alas 10 hanggang alas 4 ng umaga. Pero sa estimate po natin, dahil dito sa experience natin sa phase 1, tingin ko po, mga next year tapos na po tayo sa buong EDSA. Babagal lang po tayo ng konti kasi po, magtatag-ulan na. Alam nyo naman, Yun. pwede na araw-arawin yan kapag umuulan kasi maapektuhan din po yung quality ng trabaho. So, Kung pwede pero sana, kung pwede sana. habang hindi umuulan, todo po tayo. Yung mga mahabang bakasyon, pala ay pwedeng samantalahin, sabayan. para sa Yung po katulad ginawa nito. natin ngayon. Salamat din po tayo kay Chairman Artes at kay General Nick Torren, GM natin ng MMDA na nagtulungan po tayo na nag-24/7 tayo ngayong holiday. Baka pwedeng itong April 9, gawin nyo ng adjust nyo yung walang pasok para yung 10, 11, 12, tuloy-tuloy ang trabaho, 3 araw. Makikipag-coordinate po tayo. Tignan po natin yung titignan po natin kung anong pwede nating magawa dyan. Pero definitely po yung holiday natin, ito 24/7 natin yung holiday, yung April 9. Okay. Yun. Secretary, salamat Thank po you, sa thank inyo you sa ng marami. report. At ito, Salamat po. at least yung pag... Ang utos lang ng Pangulo, kahit paano, gandahan natin ang mga kalye para naman Opo. may konting tipid naman ng konti sa gasolina. Sobra pong mahal ngayon kasi grabe. pag napapabilis natin yung travel time, kahit paano may tipid yan eh. Yes, sir. Salamat po, Secretary. At Thank you. God bless po. pwede hong magpahinga Good pag may morning. time, pag may time. Opo, tuloy-tuloy lang po tayo. Opo, Salamat po. thank you. Salamat po. Thank you po. Secretary Vince Dizon, DPWH.